Isang hamak na maintenance man lang ako sa paningin mo, Renzo. Kinalimutan mo na ba kung kaninong mga kamay ang nagpatayo ng imperyong inuupuan mo? Sinasampal si Luan ng malupit na katotohanan habang hawak ang isang maliit na cake para sa kaarawan ng kanyang anak. Sa loob ng malamig na opisina, itinapon ni Renzo ang puting sobre, ang kabayaran sa 10 taong katapatan. You're fired, Luan. At huwag kang aasang makakakuha ng separation pay dahil nalaman kong nagnanakaw ka ng data. Isang malaking kasinungalingan. Tatalikod ba si Luan ng luhaan o gagamitin niya ang katahimikan para sa isang matamis na pagbabalik? Sino nga ba ang tunay na haligi at sino ang guguho kapag bumagsak ang system? Wala ka ng lugar sa kumpanyang ito, Luan. You are officially terminated. Kaya bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas, mas mabuting itabi mo na ang mansyado mong uniforme at lumayas ka na sa harap ko. Ang mga salitang yon ni Renzo ay tila isang madiing sampal na nagpamanhid sa buong mukha ni Luan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na kahon ng cake na maingat niyang binalot ng makulay na laso. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang ginaw na dumarating mula sa boses ng lalaking nasa harap niya, ang lalaking itinuring niyang kapatid, ang apprentice na tinuruan niya ng lahat ng sikreto ng data architecture noong nagsisimula pa lamang ito. Ngayong araw ang ika-7 kaarawan ni Maya. Habang tinitiis ni Luan ang pang-iinsulto ni Renzo, ang tanging nasa isip niya ay ang matamis na ngiti ng kanyang anak na naghihintay sa kanilang maliit na tahanan. Ang bawat sentimo na pambili ng cake na hawak niya ay mula sa dugot pawis ng kanyang overtime bilang isang maintenance personnel. Isang posisyong tinanggap niya ng maluwag sa loob para lamang masiguradong may oras siya sa paglaki ng kanyang kaisa-isang hiyas. Hindi akalain ni Luan na ang katapatang ipinamalas niya sa kumpanyang siya rin naman ang bumuo ng pundasyon ay susuklian ng ganitong uri ng pagtataksil. Renzo, alam mong kailangan ko ang trabahong ito. Isang pakiusap para na lang kay Maya. Ang boses ni Luan ay bahagyang nangatal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ramdam ang bawat hibla ng karton ng kahon na tila unti-unting lumalambot dahil sa pawis ng kanyang mga palad. Bago pa makasagot si Renzo, ang pintuan ng opisina ay bumukas ng dahan-dahan at pumasok ang isang babaeng nababalot ng mamahaling pabango na tila nanunupok sa payak na amoy ng grasa at pagod na dala ni Luan. Si Monica yon, ang fiancé ni Renzo, na ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa dignidad ni Luan. Tiningnan niya si Luan mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri na tila ba isang maruming insekto ang nakaharang sa kanyang daraanan. "Hon, why is this man still here? He smells like a basement." Mabuhay na wika ni Monica habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Renzo. At huwag mong kakalimutan, Renzo, na ayon sa records, may nawawalang mahahalagang data sa server kagabi. At sino pa ba ang may access sa maintenance room kundi ang taong ito? We shouldn't just fire him. We should make sure he doesn't get a single centavo of his severance pay for what he did. Ang paratang na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa huling hibla ng pagtitimpi ni Luan. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang malinis ang kanyang konsensya, ngunit sa harap ng kapangyarihan at kasakiman, ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa gitna ng malakas na bagyo. Ang puting sobre na naglalaman ng kanyang termination paper ay inilapag ni Renzo sa ibabaw ng mesa. Isang tunog na madiin at puno ng paghamak sa lahat ng taon na inilaan ni Luan para sa kanila. Walang nagawa si Luan kundi ang tumalikod. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusali
ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga batang engineer na nakatingin sa kanya. Mga batang siya ang nag-train, ngunit ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya dahil sa takot kay Renzo. Paglabas niya sa malaking pintuan ng kumpanya, ang init ng sikat ng araw ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang kahihiyan. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, bahagyang sumabit ang kanyang paa sa isang bitak sa semento na naging dahilan upang mabitawan niya ang kahon ng cake. Ang pagtama ng kahon sa lupa ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit para kay Luan, iyon na ang huling hudyat ng kanyang pagkawasak. Ang cake na pinag-ipunan niya ay nayupi sa isang sulok. Ang icing na may nakasulat na "Happy Birthday, Maya" ay naghalo-halo na. Tila ba sumasalamin sa kanyang nagkadurog-durog na pangarap. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga tuhod ay tila wala ng lakas upang tumayo. Habang ang ingay ng mga sasakyang dumadaan ay tila nagiging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang maliit na bahay, sa dulo ng iskinita, napatigil siya. Mula sa loob, narinig niya ang masayang boses ni Maya na tila nakikipag-usap sa kanyang mga manika, sabik na sabik sa pagdating ng kanyang ama. Ang tawa ng bata ay tila isang lunas na may kasamang hapdi. Paano niya haharapin ang kanyang anak? Paano niya sasabihin ang kanyang ama na laging nagsasabing ang katapatan ng pinakamahalagang kayamanan ay isa na ngayong walang trabaho at pinagbibintangang magnanakaw? Tumayo si Luan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang yuping kahon ng cake ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa bigat ng bawat paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod sa isang karagatan ng kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan kayang itago ang katotohanan sa likod ng isang pilit na ngiti, habang ang mundo niya ay unti-unti nang naglalaho sa dilim. "Leave muna si Papa, Maya. Sabi ng boss ko sa opisina, masyado raw akong masipag, kaya binigyan muna nila ako ng mahabang bakasyon para makasama ka." Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Luan nang may kasamang pilit ng ngiti, habang dahan-dahan niyang inilalapag ang nayuping kahon ng cake sa ibabaw ng kanilang maliit na hapagkainan. Ang bawat salita ay tila isang munting tinik na bumabara sa kanyang lalamunan, dahil alam niya ang madilim na katotohanang nakakubli sa likod ng mga katagang iyon. Sa loob ng maliit nilang tahanan, kung saan ang amoy ng luma ngunit malinis na kahoy ay humahalimuyak, ang kislap sa mga mata ng kanyang 7 taong gulang na anak ay tila isang liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit kasabay nito ay isang madiing paalala ng kanyang kabiguan. Hindi napansin ni Maya ang lungkot na nakakubli sa mga mata ng kanyang ama. Sa halip, masaya niyang tiningnan ang cake na bagaman bahagyang nayupi sa gilid ay tila pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para sa kanya. Ang bata ay tumakbo palapit kay Luan at niyakap ang kanyang binti ng mahigpit, isang yakap na tila nagdurugtong sa naghihingalong pag-asa ng isang lalaking kinuhaan ng lahat ng dangal sa loob lamang ng isang araw. Nang sumapit ang gabi at tulog na ang kanyang anak, nanatiling dilat ang mga mata ni Luan habang nakahiga sa kanilang manipis na kutsyon. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na dumidiin sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa kanilang bintana, kinuha ni Luan ang isang luma at kupas na litrato mula sa ilalim ng kanyang unan. Iyon ang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Maria. Ang banayad ng ngiti ni Maria sa litrato ay tila isang bulong ng pag-alo, ngunit para kay Luan, ang bawat segundo ng pagtitig dito ay isang pagsisisi. "Maria, patawad." Ang bulong ng kanyang isip.
Sana ay narito ka para ituro sa akin kung paano maging matatag nang hindi nadudurog. Kinabukasan, maagang nagbihis si Luan. Isinuot niya ang kanyang tanging polo na maayos pa ang kwelyo, pilit na nag-aayos ng sarili upang magmukhang papasok pa rin sa trabaho. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi na ang makintab na gusali ni Renzo, kundi ang iba't ibang recruitment agencies sa gitna ng syudad. Sa bawat opisina na kanyang pinapasukan, ang kanyang pag-asa ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Ang bawat headhunter at HR manager na tumitingin sa kanyang resume ay may iisang ekspresyon, isang halong pagtataka at pag-aalangan. Pasensya na, Mr. Luan, pero may natanggap kaming ulat tungkol sa record mo sa dating kumpanya. Ang wika ng isang lalaki sa huling agency na kanyang pinuntahan. Ang boses nito ay malamig at walang pakialam. Tila binabasa lamang ang isang sentensya sa isang kriminal. Sabi rito, may issue ka raw ng data breach. Mahihirapan kaming irekomenda ka sa mga kliyente namin. Ang bawat hakbang ni Luan pauwi ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang pag-ulan ng hapon ay nagsimulang pumatak ng marahan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga luhang hindi niya maibuhos. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang pintuan, naabutan niya si Elena, ang kanilang kapitbahay na laging may dalang mainit na ulam at masayang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nanangiti sa labi ni Elena habang nakatingin sa basang-basang anyo ni Luan. Luan, bakit ngayon ka lang? At bakit parang pasan mo ang buong mundo? Ang tanong ni Elena habang mabilis na lumalapit at iniabot ang isang malinis na tuwalya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Luan mula sa ibang tao. Pilit na umiwas ng tingin si Luan habang tinatanggap ang tuwalya. Okay lang ako, Elena. Marami lang ginawa sa opisina. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ng babae. Alam ni Elena na may mali, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at bigyan ng puwang ang dangal ng lalaking nasa harap niya. Papasok na sana si Luan sa loob nang mapansin niya ang isang puting papel na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Ang bawat salitang nakasulat sa liham mula sa paaralan ni Maya ay tila mga letrang gawa sa apoy na tumutupok sa kanyang huling lakas. Iyon ay isang formal na paunawa tungkol sa hindi pa nababayarang matrikula at iba pang mga bayarin para sa darating na pagsusulit ng bata. Napahilig si Luan sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa halagang nakasulat sa papel. Isang halagang sa ngayon ay tila kasing layo na ng mga bituin sa langit. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling bumasag sa kanyang puso habang naiisip ang masayang mukha ni Maya na walang kamalay-malay sa bagyong dumarating. Paano niya sasabihin sa bata na ang kanyang bakasyon ay maaaring maging simula ng kanilang pagkakait sa pangarap na matagal na nilang pinagsisikapan? Ang bawat butil ng pawis na umaagos mula sa noo ni Luan ay tila kumakatawan sa bawat pangarap na unti-unting tinutunaw ng malupit na sikat ng araw sa bengkang. Ang hangin ay amoy alat at krudo, isang kapaligirang napakalayo sa malamig at tahimik na silid ng mga server na dati niyang pinamumunuan. Sa halip na mouse at keyboard, ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paglikha ng mga komplikadong algorithm ay nakakapit ngayon sa magaspang na hibla ng isang sako ng bigas. Ang bigat ng sako ay dumiin sa kanyang balikat, nagpaparamdam ng matinding kirot na tila gustong bumasag sa kanyang mga buto. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng makitid na tabla patungo sa track ay isang pakikipagbuno sa grabidad at sa kanyang sariling dangal. Nang sa wakas ay mailapag niya ang sako sa loob ng sasakyan, ang pagtama ng bigat nito sa sahig
ay lumikha ng isang madiing puwersa na nagpaalsa sa alikabok sa paligid na tila ba bawat pagbagsak nito ay isang madiing tuldok sa kanyang bagong katotohanan. Oh, Luan, baka gusto mo munang magpahinga? Mukhang hindi sanay ang mga balikat mo sa ganitong uri ng banat ng buto. Ang wika ng isa sa mga kargador, si Mang Tino, habang pinupunasan ang sariling mukha ng isang basang bimpo. Masyadong malambot ang iyong mga palad para sa ganitong trabaho, kaibigan. Pilit nang ngumiti si Luan habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at ang bawat paglanghap niya ay tila may kasamang hapdi sa kanyang baga. Kailangan, Mang Tino. May kailangang bayaran sa eskwelahan ng anak ko. Hindi pwedeng huminto ang mundo niya dahil lang sa napagod ang sa akin. Sa bawat oras na lumilipas, ang sakit sa kanyang katawan ay nagiging isang manhid na pakiramdam. Iniisip niya si Maya, ang kanyang munting anghel na marahil ay kasalukuyang nag-aaral o naglalaro. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay nagpapakababa sa ganitong paraan upang masiguro lamang ang kanyang kinabukasan. Ang bawat sentimong kikitain niya rito ay hindi lamang pera. Ito ay ang kanyang sakripisyo, ang kanyang paraan ng pagsasabing kahit anong mangyari, hindi siya susuko. Nang matapos ang kanyang shift, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga habang naglalakad pa uwi. Ang kanyang suot na polo ay basang-basa ng pawis at may mga mantsa ng alikabok at dumi na tila hindi na kailanman mabubura. Bago pumasok sa kanilang iskinita, dumaan muna siya sa isang pampublikong gripo. Doon, dahan-dahan niyang hinugasan ang kanyang mga braso at mukha. Pilit na tinatanggal ang bakas ng benkang upang hindi ito mahalata ng kanyang anak. Ngunit pagdating sa tapat ng kanilang bahay, naghihintay si Elena sa may tarangkahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa habang pinagmamasdan ang hapo at tila lupaypay na anyo ni Luan. Luan, saan ka ba nanggaling? Bakit parang halos hindi mo na maihakbang ang iyong mga paa? Ang boses ni Elena ay puno ng malasakit, ngunit may kasama ring pait na tila nakikiramay sa bigat ng lihim ni Luan. Galing lang sa malayong lakad, Elena. Naghahanap ng mga bagong oportunidad. Ang mahinang sagot ni Luan, hindi makatingin ng diretso sa babae. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay tila nagkukwento ng ibang istorya. Eksakto namang sa sandaling iyon, isang itim at makintab na sasakyan ang dumaan sa kalsadang malapit sa kanilang iskinita. Dahil sa dumi at sikip ng daanan, bumagal ang takbo nito. Mula sa bintana ng sasakyan, isang pamilyar na mukha ang sumilip. Si Jojo, ang dating subordinate ni Luan sa kumpanya, ang isa sa mga kabataang masunurin niyang tinuruan noon. Nanlaki ang mga mata ni Jojo nang makilala ang taong nakatayo sa tabi ni Elena. Ang kanyang dating idolo, ang henyo ng data architecture, ay naroon, madungis, nakasuot ng kupas na damit at mukhang kargador sa benkang. Mabilis na kinuha ni Jojo ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, ang lente ng kamera ay nakatutok na kay Luan. Handang kumuha ng larawang magpapatunay sa kinahinatnan ng dating hari ng IT department. Ito ba ang sinasabi nilang alamat? Ang bulong ni Jojo sa loob ng sasakyan habang ang kanyang daliri ay nakahanda ng pindutin ng screen para sa isang kuha na tiyak na magiging mitya ng panibagong kahihiyan para kay Luan. Hindi na malaya ni Luan ang panganib na nasa likuran niya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagnanais na pumasok sa loob ng bahay at yakapin si Maya, habang sa labas, ang kanyang nakaraan ay handa nang gamitin ang kanyang kasalukuyang hirap upang tuluyan siyang ilubog sa putik. Ang marangyang puting sasakyan na pumasok sa makitid at mabatong iskinita ay tila isang malaking banyagang nilalang sa gitna ng mundong iyon ng mga barong-barong at nagliliparang alikabok. Ang makintab nitong pintura ay sumasalamin sa sikat ng araw, na tila ba sinasadya nitong silawin ang mga naninirahan doon. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng maliit na covered court,
Ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay madiin at puno ng awtoridad na sinundan ng paglabas ng isang babaeng tila hindi kabilang sa lupang kanyang tinatapakan. Si Monica iyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress na tila walang bahid ng dumi at ang kanyang malalaking salamin sa mata ay nagkukubli ng pandidiri sa paligid. Kasunod niya ang ilang mga tauhan na may hawak na mga kamera at mga supot ng mumurahing tinapay at dilata. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay may kasamang pag-iingat. Tila ba ang bawat butil ng lupa doon ay isang lason na hindi dapat dumikit sa kanyang balat. Smile everyone, this is for the Heart for the Humble Foundation launch. Ang malakas na utos ni Monica sa kanyang mga staff, habang ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Sa di kalayuan, nakaupo si Maya sa isang lumang bangko. Hinihintay ang pagdating ng kanyang ama. Hawak ng bata ang isang maliit na kwaderno kung saan iginuhit niya ang isang larawan ng 2 taong magkahawak kamay, siya at si Luan. Dahil sa kuryosidad, tumayo ang bata at dahan-dahang lumapit sa grupo ng mga taong nagkakagulo. Sa kanyang kawalang malay, hindi niya napansin na ang dulo ng kanyang tsinelas ay tumama sa isang maliit na imburnal na nagdulot ng tilamsik ng maduming tubig sa paanan ni Monica. Ang pilit ng ngiti sa labi ni Monica ay agad na naglaho, na tila ba isang maskarang biglang nahulog. What the? Look what you did to my shoes. Ang bulyaw niya habang mabilis na lumalayo kay Maya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na latigo na gumitla sa bata. Napaatras si Maya, ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang mangatal sa takot. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ang mahinang bulong ng bata, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Tiningnan ni Monica ang bata mula ulo hanggang paa. Nang makita niya ang pamilyar na hugis ng mga mata at ang matatag na panga ni Maya, agad niyang napagtanto kung kaninong anak ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang mumangiting puno ng lason. So ikaw pala ang anak ng magnanakaw? No wonder, pareho kayong walang modo. Hindi ba itinuro sa iyo ng tatay mong kargador na huwag lalapit sa mga taong hindi mo kalvel? Eksakto namang dumating si Luan mula sa bengkang. Ang kanyang katawan ay hapo at ang kanyang mga braso ay may mga bakas pa ng mga gasgas mula sa mga sako ng bigas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang nakayuko at umiiyak si Maya sa harap ni Monica. Sa isang iglap, ang pagod na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nagbabagang proteksyon para sa kanyang anak. Monica, sapat na. Ang boses ni Luan ay malalim at puno ng kontroladong galit habang mabilis na lumalapit at kinakabig si Maya sa kanyang likuran. Ikinubli niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay habang tinititigan ng diretso ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaibigan. Anak ko ang kinakausap mo. Kung may galit ka sa akin mo ibuhos, huwag sa isang batang walang kinalaman sa gulo ninyo ni Renzo. Tumawa si Monica, isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pangungutya. Gulo namin? Luan, you're just a maintenance man now. Actually, less than that. You're a nobody. Look at you. Amoy basura ka na. Kasing dumi ng isyong iniwan mo sa kumpanya. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Luan. Sapat na para maamoy ni Luan ang matapang na halimuyak ng kanyang pabango na tila sumasakal sa hangin. Huwag mong isiping ligtas kayo rito. I can make one phone call and this whole squatters area will be cleared by tomorrow. Sisiguraduhin kong wala nang matitirang puwang para sa inyo kahit saang sulok ng Maynila. Nanatiling tahimik si Luan. Ang kanyang panga ay madiing nakasara habang nararamdaman ang maliliit na kamay ni Maya na mahigpit na nakakapit sa kanyang maruming polo. Ang bawat salita ni Monica ay tila isang banta na hindi lamang sa kanyang dangal, kundi sa mismong bubong na sumisilong sa kanila.
Habang papaalis ang sasakyan ni Monica, ang alikabok na naiwan nito ay tila bumabalot sa mag-ama. Isang madilim na paalala na ang laban ay hindi pa tapos at ang kaaway ay may sapat na kapangyarihan upang burahin ang kanilang munting mundo sa isang iglap lamang. Napatingin si Luan sa kanyang anak na ngayon ay tahimik ng humihikbi habang nakayakap sa kanyang binti. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isip ay hindi na kung paano siya makakahanap ng trabaho, kundi kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga taong handang pumatay ng pangarap para lamang sa sariling interes. Minsan, mas mahapdi pa ang sugat sa puso kaysa sa mga galos na natatamo ng balat mula sa maghapong pagbabanat ng buto. Sa loob ng maliit na silid ni Elena, ang amoy ng langis na pangmasahe at mainit na tubig ay tila isang banayad na yakap na sumasalubong sa pagod na pagkatao ni Luan. Nakaupo si Luan sa isang mababang silya habang ang kanyang likuran ay nakatalikod kay Elena. Inilalantad ang mga mapupulang marka at gasgas mula sa mga sako ng bigas na kanyang pinasan sa bengkang. Dahan-dahan ang bawat haplos ni Elena gamit ang basang bimpo. Tila ba natatakot siyang mabasag ang lalaking nasa harap niya. Ang bawat dampi ng mainit na tela sa balat ni Luan ay nagdudulot ng bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Isang reaksyong hindi niya mapigilan dahil sa halo-halong pagod at hiya. Salamat, Elena. Hindi mo na kailangang gawin ito. Ang mahinang wika ni Luan. Ang kanyang boses ay tila isang malabong alingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Umiling si Elena, bagaman hindi ito nakikita ni Luan. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa pag-aalaga. Huwag ka nang makipagtalo, Luan. Kahit gaano katigas ang isang haligi, kailangan din nito ng suporta para hindi tuluyang gumuho. Alam kong masakit. Hindi lang ang likod mo, kundi pati ang paraan ng pagtrato sa iyo ng mga taong yon. Sa sandaling iyon, inilapag ni Elena ang kanyang palad sa balikat ni Luan. Isang simpleng paghawak na puno ng pag-unawa at isang uri ng init na matagal nang hindi nararamdaman ng lalaki. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi naging mailap. Sa halip ay naging isang puwang, kung saan ang kanilang mga damdamin ay tila nag-uusap ng walang kailangang bigkasin na salita. Sa kabilang sulok ng bahay, nakadapa si Maya sa sahig, abala sa pagguhit sa kanyang lumang kwaderno. Ang tunog ng kanyang krayola na kumikis-kis sa papel ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Maya-maya ay tumayo ang bata at lumapit sa dalawa. Dala ang kanyang obra maestra. Ipinakita niya ang isang drawing ng isang napakataas at makulay na gusali na may maraming bintana at mga hardin sa bawat palapag. Papa, look, kapag malaki na ako, gusto ko ring maging architect na katulad mo. Gagawa ako ng bahay na kasing taas ng langit para hindi na tayo maabot ng baha at ng mga masasamang tao. Ang masayang deklara ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Ang bawat salita ng bata ay tila isang madiing pako na bumaon sa konsensya ni Luan. Ang pangarap ng kanyang anak ay nakasabit sa isang titulong matagal nang kinuha sa kanya ng mundo, sa isang katotohanang kasalukuyan niyang itinatago sa likod ng mga dumi, sa kanyang kuko at hapdi, sa kanyang balikat. Napilitan si Luan na ngumiti. Isang nangiting pilit na itinatago ang pagdurog ng kanyang puso. Maganda yan, Maya. Magiging mas mahusay kang architect kaysa sa akin. Ang sagot niya, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ngunit sa loob-loob niya, ang tanong ay tila isang paulit-ulit na hampas ng alon. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kasinungalingang ito kung ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa mas malalim na putikan. Bago matapos ang gabi, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, ang maliit at lumang telebisyon sa sulok ng silid ni Elena ay naglabas ng isang biglaang ulat. Ang balita ay tungkol sa isang malaking technical glitch
na naranasan ng isa sa mga pinakamalaking financial system sa bansa. Ang system na pinamamahalaan ng dating kumpanya ni Luan. Ang mga screen ay nagpapakita ng mga nagkakagulong tao sa harap ng mga bangko at ang mukha ni Renzo na bakas ang tensyon habang iniiwasan ang mga kamera ng media. Napatitig si Luan sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ng mga error codes na mabilis na dumadaloy sa background ng balita. Bilang arkitekto ng system na yon, alam niya ang bawat linya ng code na yon. Alam niya na ang nakikita ng mundo ay simula pa lamang ng isang mas malaking sakuna na walang sino man sa kumpanya ni Renzo ang may kakayahang pigilan. Ang kanyang cellphone na nakalagay sa ibabaw ng mesa ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Ang liwanag ng screen nito ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Sa bawat segundo ng pag-ilaw nito, naramdaman ni Luan ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ito na ba ang simula ng paniningil ng tadhana? O ito ay isang panibagong patibong na handang sumira sa kapayapaang pilit niyang binubuo para kay Maya? Ang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Luan ay tila isang munting parola sa gitna ng madilim na silid, paulit-ulit na nagbibigay ng babala na tila isang pusong nagpupumiglas sa kaba. Hindi ito sinagot ni Luan. Nanatili siyang nakatitig sa mga numerong hindi pamilyar. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na pabalik sa malamig na server room ng dati niyang kumpanya. Alam niya kung bakit tumatawag ang mga ito. Alam niya ang bawat tibok ng system na binuo niya sa loob ng isang dekada at sa sandaling ito, ramdam niya ang bao na kasalukuyang sumisira sa pundasyon nito. Samantala, sa loob ng data center ng kumpanya, ang katahimikan ay matagal nang nilamon ng tensyon. Ang mga pulang ilaw sa bawat rack ng server ay mabilis na kumukurap. Isang malagim na indikasyon na ang backup system ay unti-unti nang bumibigay. Ang mga batang engineer na kinuha ni Renzo, mga kabataang puno ng teorya, ngunit salat sa karanasan, ay pawisan na habang ang kanilang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa mga keyboard. Anong nangyayari? Bakit hindi pa rin bumabalik ang access sa main database? Ang pasigaw na tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kiss-kiss ng bakal sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mamahaling necktie ay maluwag na at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sir, hindi po namin mabasa ang mga legacy codes. Masyadong komplikado ang encryption na ginamit ni Luan bago siya umalis. Sinusubukan naming i-bypass ang security protocol pero lalong naglalak ang system. Ang sagot ng isang engineer, ang boses nito ay nanginginig at puno ng kawalang pag-asa. I-restart niyo ang lahat. Gumamit kayo ng temporary patches. I don't care how you do it. Just get that system back online. Ang utos ni Renzo, isang desisyong alam ng sino mang eksperto na tila paglalagay lamang ng band-aid sa isang bumubukal na bulkan. Ang kanyang kawalang alam sa teknikal na aspeto ay nagsisimula nang maging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Malayo sa kaguluhang iyon, sa isang maliit na kanto sa kanilang barangay, nakaupo si Luan sa isang mababang bangko. Sa harap niya ay isang sirang radyo at isang electric fan na matagal nang hindi umiikot. Ito ang kanyang bagong libangan at paraan upang madagdagan ang kakarampot na kinikita sa bengkang. Gamit ang isang maliit na tester at soldering iron, dahan-dahan niyang sinusuri ang bawat wire. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga paltos at sugat mula sa mabigat na trabaho, ay nananatiling tumpak at maingat sa bawat galaw. Ang galing mo talaga, Luan. Akala ko ay itatapon ko na itong radyo nang namaya pa kong asawa. Pero nagawa mo pang buhayin. Ang wika ni Aling Maring, ang may-ari ng radyo, habang nakikinig sa banayad na musika na muling lumalabas mula sa luma, ngunit maayos na speaker. Ngumiti si Luan, isang malungkot na ngiti
na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Minsan po, alingmaring, hindi kailangang palitan ang luma. Kailangan lang silang intindihin at alagaan ang mga bahaging nakakalimutan na ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang patama sa kanyang sariling sitwasyon, isang taong itinapon dahil sa bago at mas mura, ngunit ang tanging nakakaalam kung paano ayusin ang mga bagay na sadyang mahalaga. Habang naglalakad pa uwi, napadaan si Luan sa isang electronic shop na may malaking telebisyon sa labas. Nakita niya ang balita. Ang temporary fix na iniutos ni Renzo ay nagdulot ng mas malalang problema. Dahil sa sapilitang pag-restart, ang encryption ay nag-trigger ng isang security wipe. Ang mga digital na pinto ng kumpanya ay tuluyan ng nagsara. At ang tanging susi ay nasa isip ng taong itinaboy nila sa putikan. Naramdaman ni Luan ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang uri ng pait na makita ang kanyang pinakamalaking likha na unti-unting namamatay sa kamay ng mga taong walang pagpapahalaga sa sining ng teknolohiya. Ngunit kasabay nito, naisip niya si Monica at ang mga pangiinsulto nito sa kanyang anak. Ang pagnanais na tumulong ay agad na natabunan ng alaala ng mga luhang pumatak sa mga mata ni Maya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Maya na mahimbing na natutulog habang ang cellphone na niya sa ibabaw ng lamesa ay muling nagliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito tawag, kundi isang sunod-sunod na mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi ito galing kay Renzo at hindi rin ito galing sa kumpanya. Alam ko kung nasaan ang USB na kinuha ni Renzo sa mesa mo nung araw na tinanggal ka niya. At alam ko rin kung ano ang balak niyang gawin para isisi sa iyo ang buong pagbagsak ng system. Mag-ingat ka, Luan. Hindi lang trabaho ang balak nilang bawiin sa iyo, kundi pati ang kalayaan mo. Nabitawan ni Luan ang kanyang cellphone. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding panganib na tila unti-unti nang bumabalot sa kanilang maliit na tahanan. Sino ang taong nagpadala ng mensaheng ito? At gaano kalayo ang kayang gawin ni Renzo upang iligtas ang sarili sa kapahamakan? Kahit na mga hulugan ito ng tuluyang pagwasak sa buhay ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang mga alaala ay tila mga aninong pilit na humahabol sa gitna ng kadiliman ng kasalukuyan. Hawak ni Luan ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang pitaka. Isang larawan na kinuha 10 taon na ang nakalilipas. Sa larawang yon, magkaakbay sila ni Renzo sa harap ng kanilang unibersidad. Parehong nakasuot ng toga, parehong puno ng pangarap. Ngunit sa likod ng masayang nangiting iyon ay isang sikretong tanging si Luan lang ang nakakaalam. Ang gabi kung kailan halos mapatalsik si Renzo dahil sa isang seryosong pagkakamali sa kanyang final project at ang sandaling inako ni Luan ang lahat ng sisi upang hindi masira ang kinabukasan ng kanyang itinuring na kapatid. Ang utang na loob na yon ay tila tuluyan ng nabaon sa limot, gaya ng bawat butil ng pawis na pumapatak ngayon sa noo ni Luan habang nakatayo siya sa gilid ng isang malawak na hardin ng isang marangyang hotel. Sa loob, ang paligid ay nababalot ng ginto at kristal na liwanag mula sa malalaking chandelier. Ang tugtog ng violin ay maririnig. Hanggang sa labas, isang banayad at sopistikadong tunog na tila nanunukso sa bawat kumakalam na sikmura ng mga taong nasa labas ng bakod. Ito ang gabi ng engrandeng party ni Renzo at Monica, isang pagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib at ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng pagkawasak ni Luan. Nanatili si Luan sa ilalim ng isang puno ng narra, malayo sa mga gwardiyang nakabantay sa entrada. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Marahil ay gusto niyang makita kung gaano kabilis makalimot ang isang tao, o marahil
ay gusto niyang ipaalala sa kanyang sarili kung ano ang nawala sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya si Renzo sa loob ng malaking salamin na pader. Ang kanyang dating kaibigan ay nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang tao, habang hawak ang isang baso ng champagne na ang presyo ay sapat na sanang pambayad sa matrikula ni Maya para sa buong taon. Ang bawat halakhak na nakikita ni Luan mula sa malayo ay tila isang madiing sampal sa kanyang pagkatao. Naalala niya kung paano siya puyat na puyat noong mga nagdaang taon para lang ayusin ang mga maling desisyon ni Renzo, kung paano niya ibinigay ang lahat ng credit sa lalaking iyon para lang umangat ito. Ngunit ngayon, siya ay narito sa labas, madungis. Ang mga kamay ay puno ng paltos, at ang puso ay tila isang tuyong dahon na handang tangayin ng anumang ihip ng hangin. Lumabas si Monica sa terrace ng hotel upang lumanghap ng sariwang hangin. Ang kanyang mahabang buntot ng gown ay tila isang ilog ng sutla na sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila naghahanap ng anumang bagay na sisira sa perpektong gabing iyon. At doon, sa gitna ng malamlam na ilaw ng poste sa labas ng bakod, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit nang makilala ang anyo ni Luan. Hindi nag-atubili si Monica. Sa halip na umiwas, kinuha niya ang kanyang walkie-talkie at tinawagan ang head of security ng hotel. May isang stalker sa labas ng perimeter, malapit sa puno ng nara. He's been loitering for an hour and I feel threatened. He looks like a vagrant, probably trying to break in or cause trouble. Catch him and call the police immediately. I want him out of my sight and in a cell before this night ends. Ang boses ni Monica ay tila isang malamig na hatol na umabot hanggang sa pandinig ni Luan nang mapansin niya ang pagdagsa ng mga security guard patungo sa kanyang direksyon. Ang mga malalakas na yabag ng kanilang mga sapatos sa damuhan ay tila mga tambol ng digmaan na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa isang sandali, ang mundo ni Luan ay tila tumigil. Ang kanyang dangal ay muli na namang nakataya. At sa pagkakataong ito, hindi lamang trabaho ang kukunin sa kanya, kundi ang mismong kalayaan na makasama ang kanyang anak na si Maya. Nagsimulang tumakbo si Luan, ngunit ang bawat sulok ng Marangyang Hotel ay tila may mga matang nagbabantay. Habang pinalilibutan siya ng mga unipormadong lalaki, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Maya na naghihintay sa kanya sa bahay. Paano niya ipapaliwanag sa bata na ang kanyang ama ay muling naging biktima ng isang mundong tanging kapangyarihan lang ang kinikilala? Mabilis ang pagtibok ng puso ni Luan, tila isang tambol na nagbababala ng panganib, habang mabilis siyang umiiwas sa mga liwanag ng flashlight na tumatagos sa madidilim na sulok ng hardin. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat sa tindi ng kaba. Hindi siya natatakot sa mga gwardiya. Natatakot siya sa ideya na baka makita siya ni Maya sa likod ng mga rehas, na ang imahe ng kanyang bayaning ama ay tuluyang madungisan ng mga maling paratang ni Renzo at Monica. Nang sa wakas ay makalayo siya sa Marangyang Hotel, halos gumuho ang kanyang mga tuhod sa pagod at emosyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa kanyang pawisang polo. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan na kasalukuyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang hapdi ng bawat gasgas sa kanyang balikat mula sa trabaho sa bengkang, isang madiing paalala ng kanyang bagong katotohanan. Pagdating niya sa kanilang maliit na tahanan, ang katahimikan sa loob ay tila isang mabigat na pasanin. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Maya ng isang masayang yakap. Ngunit nadatnan niya ang bata na nakaupo sa hapagkainan, nakatitig sa isang kupas na t-shirt ni Luan na puno ng dumi at mantsa ng grasa.
ang damit na itinago ni Luan sa ilalim ng kanilang lababo. "Papa, bakit may ganitong dumi ang damit mo?" Ang mahinang tanong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang munting kristal na handang mabasag sa anumang sandali. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na tela, tila sinusubukang unawain ang lihim na nakakubli rito. Napatigil si Luan sa may pintuan. Ang pait ng pagsisinungaling ay tila isang las na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. "Anak, sabi ko naman sa'yo, di ba? Nag-aayos lang si Papa ng mga lumang makina, kaya ako nadudumihan." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na tila mga perlas na handang pumatak. "Pumunta ako sa bengkang kanina, Papa. Gusto sana kitang surpresahin ng baon dahil akala ko ay naglalakad-lakad ka lang doon para maghanap ng trabaho. Pero nakita kita." Ang bawat salita ng bata ay tila isang madiing sampal sa dignidad ni Luan. "Nakita kitang pasan-pasan ang mga sako. Nakita kitang pinapagalitan ng mga foreman. Nakita kitang nahihirapan." Ang bawat hikbi ni Maya ay tila isang madiing pagpiga sa puso ni Luan. Hindi na napigilan ng lalaki ang sarili. Dahan-dahan lumapit at lumuhod sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay na puno ng paltos ay dahan-dahang kinuha ang maliliit na kamay ni Maya. "Patawad, anak. Patawad kung kinailangan kong magsinungaling. Ayaw lang ni Papa na mag-alala ka. Ayaw kong isipin mo na hindi ko na kayang ibigay ang mga kailangan mo." Umiling si Maya at ang kanyang mga luha ay tuluyan nang pumatak sa mga palad ni Luan. "Papa, hindi ko naman kailangan ng mamahaling gamit. Hindi ko kailangan ng bagong sapatos o masarap na pagkain araw-araw. Ang kailangan ko ay ang Papa ko na hindi kailangang magtago." Iniyakap ng bata ang kanyang maliliit na braso sa leeg ni Luan. Ang kanyang mukha ay isinandal sa balikat na puno ng sakit. "Papa, kargador ka man o architect, ikaw pa rin ang pinakamagaling na tao sa mundo para sa akin. Huwag ka nang mapagod na magpanggap. Proud ako sa'yo dahil hindi ka sumusuko para sa atin." Sa loob ng tahimik at madilim na silid na yon, ang hikbi ng mag-ama ay naging isang himig ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang bigat na pasan-pasan ni Luan sa loob ng ilang linggo ay tila biglang gumaan, hindi dahil nawala ang kanyang mga problema, kundi dahil sa wakas ay wala na siyang kailangang itago sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Hinarap ni Luan ang salamin sa dingding at sa gitna ng kanyang mga mata na may bakas ng luha, nakita niya ang isang bagong uri ng determinasyon. Ang panliliit na naramdaman niya sa harap ni Renzo at Monica ay napalitan ng isang matatag na paninindigan. Hindi na siya tatakas. Hindi na siya magtatago sa dilim. "Makinig ka, Maya," ang bulong ni Luan habang pinupunasan ang luha ng anak. "Mula ngayon, wala nang lihim. Haharapin natin ito ng magkasama at sisiguraduhin ni Papa na muli nating mababawi ang lahat ng kinuha nila sa atin, hindi para sa pera, kundi para sa dangal natin." Ngunit habang nanunumpa si Luan, hindi niya alam na sa labas ng kanilang bahay, isang madilim na anino ang kasalukuyang nagmamasid, isang aninong may hawak na kamera at isang masamang balak na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanila bago pa man sila makapagsimulang lumaban. Ang bawat sulok ng syudad ay tila nilalamunan ng isang dambuhalang kaguluhan na walang ingay ngunit ramdam ng lahat. Sa mga kanto, ang mahahabang pila sa harap ng mga automated teller machines ay tila mga hanay ng mga sundalong nawalan ng pag-asa. Habang ang mga tao ay paulit-ulit na pumipindot sa mga pindutan na wala namang ibinibigay na tugon. Ang mga digital na screen na dati ay nagpapakita ng mga makukulay na patalastas ay nabalot na ng mga error codes na kulay pula, isang babalang sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng bawat mamamayan. Sa loob ng opisina ni Renzo,
Ang amoy ng kape na ilang beses nang lumamig at ang usok mula sa tensyon ay tila sumasakal sa lahat ng naroon. Ang bawat telepono ay walang tigil sa pagbibigay ng hudyat ng tawag mula sa mga galit na kliyente at mga opisyal ng gobyerno. Si Renzo ay nakatitig sa monitor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat linya ng code na tila isang banyagang lengguwahe na hindi niya kailanman maiintindihan. Sir, bumagsak na rin ang database ng Southern Branch. Nawawala ang access logs natin. Kung hindi natin ito maibabalik sa loob ng 2 oras, tuluyan nang mabubura ang mga records ng libu-libong depositors. Ang boses ng isang batang engineer ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis habang nakahawak sa mouse. Padabog na tumayo si Renzo. Ang kanyang mamahaling upuan ay umurong ng madiin sa sahig na lumikha ng isang mahabang guhit sa makintab na tiles. Gawan niyo ng paraan. Bakit niyo hinahayaang mangyari ito? Binabayaran ko kayo para mag-isip, hindi para manginig sa harap ko. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Renzo na ang kanyang pagiging arogante ay wala ng silbi. Ang imperyong ninakaw niya kay Luan ay unti-unti nang nagiging abo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Luan ay nasa kanilang maliit na kusina, nakatitig sa isang lumang laptop na may mga gasgas na sa gilid. Kahit wala na siya sa kumpanya, hindi niya mapigilang pag-aralan ang daloy ng trapiko sa internet na nakikita niya sa mga balita. Alam niya ang bawat vulnerability ng system na yon dahil siya ang naglagay ng mga safety locks na yon, mga lock na tanging ang kanyang digital signature lamang ang makakapagbukas. Pumasok si Elena sa kanilang bahay, bitbit ang isang plastik ng tinapay at isang mainit na kape. Hindi katulad ng dati na laging nakangiti. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Inilapag niya ang kape sa tabi ni Luan at naupo sa harap niya. Luan, nakita ko ang balita. Alam nating dalawa na ikaw lang ang makakaayos niyan. Ang mahinang wika ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapakalma sa bao sa isip ni Luan. Hindi na ako bahagi ng kumpanyang yon, Elena. Itinapon nila ako na parang basura. Bakit ko ililigtas ang taong sumira sa dangal ko? Ang boses ni Luan ay puno ng pait. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay ni Luan. Ang init ng kanyang palad ay tila isang munting liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ito tungkol kay Renzo, Luan. Tungkol ito sa libu-libong tao na mawawalan ng ipon dahil sa kasakiman niya. At tungkol din ito sa iyo. Huwag mong hayaang ang obra maestra mo ay maging instrumento ng pagkawasak ng iba. Huminga ng malalim si Elena. Tila may isang mabigat na sikretong handa na niyang ilantad. Luan, noong bata pa ako, nagtrabaho ako bilang executive assistant ni Don Alfonso, ang chairman ng board ng kumpanyang kinalalagyan niyo ngayon, bago siya nag-retire. Alam ko kung paano maglaro ang mga nasa taas. At alam ko rin na hindi lahat ng nandoon ay kasing sama ni Renzo. Napaatras si Luan sa gulat. Hindi niya akalain na ang simpleng kapitbahay na laging tumutulong sa kanila ay may ganoong uri ng nakaraan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Pero sa sitwasyon ngayon, kailangan mong lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Kinuha ni Elena ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isinulat ang isang address at isang pangalan. Ito ang address ng hideout ni Don Alfonso sa Tagaytay. Hindi siya nakikialam sa kumpanya ngayon, pero hawak pa rin niya ang pinakamalaking porsyento ng stocks. Puntahan mo siya. Sabihin mo ang totoo. Ipakita mo sa kanya ang mga pruwebang itinago mo bago ka umalis. Tumingin si Luan sa address. Pagkatapos ay kay Maya na mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang kwarto. Alam niyang ang desisyong ito
ay maaaring maging simula ng kanyang pagbangon o ng kanyang tuluyang paglubog sa panganib. Elena, bakit mo ito ginagawa para sa amin? Ang tanong ni Luan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ng babae. Isang banayad at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Dahil ang isang mabuting tao na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang matalo ng mga taong ang tanging alam ay manira. Go, Luan. I'll take care of Maya. Tumayo si Luan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng bagong lakas. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at ang USB na kinalalagyan ng lahat ng kanyang mga fail-safe codes at ebidensya ng korupsyon ni Renzo. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa putikan ay tila isang babala ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Nang bumukas ang pinto ng van, hindi si Renzo ang lumabas. Ito ay mga lalaking nakasuot ng itim na ang bawat kilos ay tila isang madiing pahiwatig na hindi sila naroon para makipag-usap. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng itim na van sa malambot na putik ng iskinita ay lumikha ng isang madiing tunog ng pagkayod bago ito tuluyang huminto sa tapat ng pintuan ni Luan. Ang bawat bintana nito ay nababalot ng madilim na tint na tila ba itinatago ang mga matang nagmamasid mula sa loob. Hindi nagtagal, ang pintuan ng sasakyan ay bumukas ng dahan-dahan at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng plansadong barong at itim na pantalon, mga anyong tila banyagang elemento sa gitna ng payak na komunidad. Nanatiling nakatayo si Luan sa gitna ng kanyang maliit na sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang lumang bag. Sa likuran niya, mabilis na kinabig ni Elena si Maya patungo sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng matinding pag-iingat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang bintanang handang mabasag sa anumang sandali. Luan Salvador? Ang tanong ng lalaking nasa gitna, na ang boses ay malalim at puno ng pormalidad. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon, tila isang pader na hindi matitibag. Kami ay pinadala ni Don Alfonso. May mga katanungan ng board na ikaw lang ang makakasagot. Huminga ng malalim si Luan. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Kung tungkol ito sa pagbagsak ng system, wala na akong kinalaman doon. Tinanggal niyo ako, di ba? Ang bawat salita niya ay tila isang madiing hakbang sa ibabaw ng matigas na lupa, puno ng paninindigan. Alam namin ang nangyari, Mr. Salvador. Ang sagot ng lalaki habang inilalabas ang isang tablet at ipinapakita ang isang live feed ng data center ng kumpanya. Ang mga screen doon ay nababalot na ng naglalagablab na kulay pula. Ang mga error logs ay mabilis na dumadaloy na tila isang talon ng digital na dugo. Ang ginawa ni Renzo ay isang malaking pagkakamali at ang board ay nagsisimula nang makakita ng mga anomalya sa kanyang mga ulat. Ngunit sa sandaling ito, ang buong sistema ng bansa ay nakataya. Kailangan ka namin sa main office. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Luan. Kailangan niyo ako. Noong ipinapahiya ako ni Renzo sa harap ng lahat, nasaan ang board? Noong tinatawag akong magnanakaw ni Monica, nasaan ang katarungan niyo? Lumapit si Luan ng bahagya, sapat na upang makita ng mga lalaki ang pagod at dumi sa kanyang mga kuko, ang mga bakas ng kanyang pagiging kargador. Babalik ako roon, pero hindi para iligtas ang kumpanya niyo. Babalik ako para bawiin ang pangalan ko. Bago lumabas ng pinto, pumasok muna si Luan sa silid ni Maya. Nadatnan niya ang bata na nakayakap kay Elena. Ang mga mata ay puno ng kaba. Lumuhod si Luan sa harap ng kanyang anak at dahan-dahang inayos ang gusot na kwelyo ng damit nito. Kinuha niya ang krayolang kulay asul mula sa sahig at kinumpleto ang guhit ni Maya sa kwaderno. Isang munting detalye ng bintana sa itaas ng iginuhit nitong bahay.
Wait for me, Maya. I'll be back before you know it. Ang bulong ni Luan. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos na nagpatahimik sa takot ng bata. Paglabas ni Luan, ang bawat hakbang niya patungo sa itim na van ay tila isang pagbabalik ng isang hari sa kanyang kaharian. Bagaman ang kanyang kasuotan ay mananatiling payak. Habang umaandar ang sasakyan, palabas ng iskinita, ang mga kapitbahay ay nakasungaw sa kanilang mga bintana. Tahimik na nagmamasid sa pag-alis ng lalaking matagal na nilang kinukutya, ngunit ngayon ay tila kaisa-isang pag-asa ng marami. Pagdating sa kumpanya, ang paligid ay nababalot ng kaguluhan. Ang mga security guards ay lito kung sino ang papapasukin, at ang mga empleyado ay nagtatakbuhan na tila mga langgam na nasira ang bahay. Nang makita ni Renzo si Luan na naglalakad sa lobby, kasama ang mga tauhan ng board, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng halo-halong galit at pangamba. Anong ginagawa mo rito? I told you, banad ka na sa gusaling ito. Ang bulyaw ni Renzo, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tensyon. Sinubukan niyang harangan ang daraanan ni Luan, ngunit agad siyang hinarang ng mga lalaking kasama ni Luan. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Luan si Renzo. Dumiretso siya sa tapat ng pangunahing console ng lobby na kasalukuyang nagpapakita ng system failure. Sa isang mabilis na pagsulyap, itinuro ni Luan ang isang particular na linya ng code na paulit-ulit na nag-e-error. The logic bomb is not in the server, Renzo. It's in the core protocols you forced the juniors to rewrite. Ang malamig na wika ni Luan. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong lobby. And in exactly 5 minutes, if I don't enter the override code, the entire backup will be permanently encrypted. Not even I can save it after that. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga mata ni Renzo ay nanlaki habang nakatingin sa malaking digital clock sa pader na mabilis na bumibilang pababa. Ang pawis sa kanyang noo ay tila naging isang malamig na agos ng takot. Habang ang lahat ay nakatitig sa countdown, isang matinding pulang ilaw ang biglang sumabog sa lahat ng mga monitors sa buong gusali. Isang tunog ng madiing babala ang hindi narinig. Ngunit ang bawat screen ay nagpakita ng isang imaheng walang sino man ang nag-akala. Ang mukha ni Monica na may hawak na USB, ang mismong ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Sino ang nag-upload ng video na yon sa main system? At may sapat pa bang oras si Luan upang pigilan ang kabuuang pagkawasak bago maging huli ang lahat? Ano ang ibig sabihin nito, Monica? Bakit nasa screen ang mukha mo habang hawak ang USB na yan? Ang boses ni Renzo ay pumiyok sa tindi ng kaba, habang ang bawat monitor sa malawak na lobby ay nagpapakita ng isang malinaw na video. Doon sa loob ng dating opisina ni Luan, makikita ang figura ni Monica na may mapanuring ang ngiti. Mabilis na kinukuha ang isang pulang USB mula sa drawer at inilalagay ito sa kanyang mamahaling bag. Ang bawat galaw niya sa video ay tila isang madiing pag-amin sa isang krimen na matagal na nilang isinisisi sa iba. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang masikip na lubid na sumasakal kay Monica. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kapalaluan, ay unti-unting nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabura ng malakas na ulan. Ang video ay hindi lamang nagpakita ng pagnanakaw. Narinig din ng lahat ang kanyang boses na puno ng paghamak. Isisi niyo lahat kay Luan. Siguraduhin mong hindi siya makakakuha ng kahit 5. Let that architect rot in the streets. Ang wika ng Monica sa screen na sinundan ng isang nakakangilong tawa na tila humihiwa sa bawat pandinig ng mga empleyadong naroon. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng kung sinong hacker. Ang sigaw ni Monica, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang mga screen. Sinubukan niyang lumapit kay Luan upang sampalin ito, ngunit agad siyang napigilan ng mga gwardya ng Board of Directors
Nanatiling kalmado si Luan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa countdown na nasa gitnang monitor. 3 minuto na lamang ang natitira. Ang bawat segundo na dumadaan ay tila isang madiing pintig ng puso na nagbababala ng kabuuang pagkawasak. Hindi sapat ang pagsisinungaling para itago ang katotohanang nakaukit na sa system, Monica. Ang bawat data ay may bakas at ang bakas na iniwan mo ay ang mismong susi sa iyong pagbagsak. Lumingon si Luan kay Renzo na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang pilit na iniiwasan ang mapanghusgang mga mata ng mga miyembro ng board. Renzo, ibigay mo sa akin ang access key. Ngayon na. Kung gusto mong magkaroon ng kahit munting pagkakataon na hindi mabulok sa kulungan, itigil mo na ang kahibangan na ito. Sa gitna ng tensyon, ang bawat hininga sa loob ng lobby ay tila naririnig dahil sa tindi ng katahimikan. Ang mga miyembro ng board ay nagsisimula na ng magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa magkasintahang nasa harap nila. Ang bawat segundo ng countdown ay tila isang madiing hakbang patungo sa isang bangin na walang hangganan. Dahan-dahang itinuon ni Luan ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat pagtipa niya sa mga keys ay tila isang banayad na musika na muling bumubuhay sa naghihingalong system. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, isang kakaibang babala ang lumitaw sa monitor. Isang pulang window na nagsasabing may isa pang gumagamit ng remote access upang burahin ang kabuuang database mula sa labas. Napatigil si Luan. Ang kanyang panga ay madiing nakasara habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkawala ng mga files. May iba pang nakapasok sa system. May taong ayaw na maligtas ang kumpanyang ito. Sino? Sino ang gagawa niyan? Ang hysterical na tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong pagsamo. Hindi sumagot si Luan. Sa halip, naisip niya ang mensaheng natanggap niya kanina. Sino ang taong nagpadala ng babala? At ano ang tunay nilang pakay? Habang ang countdown ay umabot na sa huling 60 segundo, naramdaman ni Luan ang bigat ng desisyong nasa kanyang mga kamay. Kung ililigtas niya ang database, ililigtas din niya ang kumpanyang sumira sa kanya. Ngunit kung hahayaan niya itong mabuwal, libu-libong inosenteng tao ang mawawalan ng lahat. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Maya at ang mga pangarap nito ang sumagi sa kanyang isip. Papa, be a hero. Ang tila bulong ng kanyang anak sa kanyang gunita. Mabilis na tumipas si Luan. Ang kanyang mga galaw ay tila isang sayaw sa gitna ng apoy. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling sequence, ang buong gusali ay biglang nabalot ng kadiliman. Ang bawat ilaw, bawat monitor, at bawat linya ng kuryente ay tila sabay-sabay na namatay, na nag-iwan sa lahat sa gitna ng isang nakakabinging katahimikan at bulag na kadiliman. Sino ang nagpatay ng kuryente? At sa gitna ng dilim na ito, ligtas pa ba si Luan mula sa mga taong handang pumatay para lamang sa kanilang mga lihim? Hindi pera ang magliligtas sa iyo ngayon, Renzo. Dignidad ang kinuha mo sa akin at dignidad ang kailangan mong ibalik sa harap ng lahat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at pusikit na kadiliman sa loob ng lobby, ang boses ni Luan ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang bawat salita niya ay may bigat na kayang gumuho sa anumang natitirang kapalaluan ni Renzo. Ang amoy ng sunog na kable at ang init ng mga naghihingalong makina ay humahalo sa malamig na pawis na dumadaloy sa mukha ng lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking salamin ng gusali, na nagbibigay ng anyong tila mga anino sa mga taong lito at takot. Isang madiing tunog ng pag-andar ng emergency generator ang pumutol sa katahimikan at ang mga ilaw sa kisame ay dahan-dahang nagkaroon ng buhay. Hindi ang dating maliwanag na puti,
kundi isang malamlam at mapulang liwanag na tila nagbibigay ng babala. Nang bumalik ang paningin ng lahat, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa board of directors. Si Renzo, ang tinitingalang CEO na laging nakasuot ng plansadong taksido, ay kasalukuyang nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay madiing nakadiin sa malamig na tiles, habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa paanan ni Luan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ang buhok na dati ay maayos na nakasuklay ay gulo-gulo na. Tila ba isang taong nawalan na ng lahat ng katinoan. Luan, nakikiusap ako. Parang kapatid na tayo, di ba? Ang boses ni Renzo ay nanginginig. Bawat hikbi niya ay tila isang desperadong pagsamo ng isang taong nakalawit na ang isang paa sa bangin. Ililigtas ko ang record mo. Sasabihin ko sa lahat na nagkamali lang kami. Bibigyan kita ng shares sa kumpanya. Kahit ano, Luan. Huwag mo lang hayaang mabulok ako sa kulungan. Isipin mo si Maya, ayaw mong mawalan siya ng tinitingalang Tito Renzo, di ba? Naramdaman ni Luan ang isang matinding pait na gumapang sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng lalaking nagtraidor sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang binti mula sa kapit ni Renzo, isang galaw na puno ng pandidiri. Nagnanakaw pala ako ng data, di ba Renzo? Isang hamak na maintenance man na amoy basement? Iyan ang mga salitang itinanim mo sa isip ng mga tao. Bakit mo kailangan ang tulong ng isang tulad ko? Samantala, si Monica ay nakatayo sa isang sulok. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga empleyadong kanina palihim na kumukuha ng video. Ang bawat mapanuring mata ng mga miyembro ng board ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat pangarap niya na maging reyna ng korporasyon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng takot na baka ang susunod na silid na kanyang tutuluyan ay gawa na sa malamig na bakal at rehas. Lumapit ang chairman ng board, isang matandang lalaki na may maputing buhok at mukhang puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Luan nang may malalim na paggalang, isang bagay na matagal nang ipinagkait sa arkitekto. Mr. Salvador, alam naming malaki ang pagkukulang ng kumpanyang ito sa iyo. Ngunit sa sandaling ito, hindi lang kami ang nakataya. Ang pera ng libu-libong pamilya, ang mga pangarap ng mga batang gaya ni Maya, sila ang tunay na biktima rito. Ibibigay namin ang anumang hilingin mo, basta't ayusin mo lang ang sistemang ikaw ang nagluwal. Tumingin si Luan sa paligid. Nakita niya ang mga empleyadong takot na takot, ang mga security guard na nalilito, at si Renzo na patuloy na humihikbi sa kanyang paanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, naisip niya ang mga gabing pasan-pasan niya, ang mga sako ng bigas sa bengkang, ang mga luhang pumatak sa mga mata ni Maya noong nalaman nito ang katotohanan, at ang bawat pang-iinsultong tiniis niya para sa dangal. Hindi ko ito gagawin para sa inyo, ang mahinahong sagot ni Luan. Ang boses niya ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng lindol. Gagawin ko ito dahil ayaw kong maging katulad nyo, mga taong kayang sumira ng buhay para sa kapangyarihan. Ngunit bago ako humawak sa keyboard, may isang kondisyon ako. Itinuro ni Luan ang malaking screen sa lobby na kasalukuyang naka-live feed sa social media ng kumpanya. Luluhod kayong dalawa ni Monica sa harap ng kamera at aaminin nyo ang bawat kasinungalingang ginawa nyo. Hihingi kayo ng tawad hindi sa akin, kundi sa anak ko, dahil ang bawat luhang pumatak sa kanya ay may katumbas na pananagutan. Isang madiing singhap ang narinig sa buong lobby. Ang bawat segundo ay tila tumitigil habang hinihintay ang sagot ng dalawa. Si Monica ay tila estatwang nanigas sa kinalalagyan, habang si Renzo ay dahan-dahang tumingin sa kamera na tila nakikita na doon ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Renzo, isang malakas na pagkurap ng mga ilaw ang muling nangyari. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang sistem ang nanganganib, isang bagong mensahe ang lumitaw
Sa lahat ng mga screen, isang mensaheng hindi galing sa system, kundi isang banta mula sa labas. Huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad. Kung hindi nyo ibibigay ang aming hinihiling sa loob ng 10 minuto, ang buong gusaling ito ay hindi lang mawawalan ng kuryente. Mawawalan din ito ng hangin. Isang madiing tunog ng paglock ng lahat ng mga pintuan ang maririnig sa buong gusali. Ang bawat exit ay tila sinilyuhan ng isang invisible na kamay. Ang takot sa mga mata ng lahat ay napalitan ng matinding kaba para sa kanilang sariling buhay. Sino ang ikatlong partidong ito na handang pumatay para lamang makuha ang kanilang gusto? At sapat pa ba ang talino ni Luan para iligtas ang lahat mula sa isang bitag na tila walang labasan? Hindi mo ba naririnig, Luan? Mamamatay tayong lahat dito. Kalimutan mo na ang apology na yan at buksan mo ang mga pinto. Ang hysterical na sigaw ni Monica ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na pilit humihiwa sa mabigat na tensyon. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng ganda. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalabas habang pilit niyang itinutulak ang mga gwardyang nakaharang sa kanya. Sa bawat segundo na lumilipas, ang hangin sa loob ng gusali ay tila nagiging mas manipis at mas mainit. Isang madiing paalala na ang banta sa kanilang mga screen ay hindi isang biro. Nanatiling hindi kumikilos si Luan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa gilid ng console. Ang bawat daliri ay tila nakabaon sa ibabaw ng makintab na materyales. Tumingin siya kay Monica nang may malamig na pagtitig. Isang titig na tila nagmamasid sa isang estranghero. Ang hangin ay babalik, Monica. Ang mga pinto ay bubukas. Pero mangyayari lang yon kapag ang katotohanan ay lumabas na sa iyong sariling bibig. Walang saysay ang buhay kung itatayo mo ito sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, ang cellphone ni Luan sa kanyang bulsa ay nagkaroon ng buhay. Isang video call ang pumasok. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Elena ang lumitaw sa screen. Sa likuran ni Elena, makikita ang isang seryosong lalaki na may hawak na mga dokumento. Ang legal counsel ng board. Luan, huwag kang mag-alala kay Maya. Maayos siya rito. Ang boses ni Elena ay matatag, tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nasa akin na ang kopya ng orihinal na kontrata na pinirmahan mo 10 taon na ang nakalilipas. May probisyon doon na hindi mo pwedeng tanggalin ng walang sapat na ebidensya. At ang video na nakita ng lahat sa lobby, iyan ay sapat na para kasuhan sila ng falsification of documents at cyber libel. Narinig ni Monica ang boses ni Elena mula sa speaker ng phone. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang desperadong galit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, sinubukan niyang agawin ang tablet na ginagamit ni Luan upang i-override ang system. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot na gustong sumira sa kaisa-isang pag-asa ng lahat. I won't let you do this. Sisirain ko ang system na ito bago mo pa ako maipakulong. Ang sigaw ni Monica habang pilit na pinipindot ang delete all command sa screen. Ngunit mabilis ang naging kilos ng mga gwardya. Ang madiing paghawak nila sa mga braso ni Monica ay nagdulot ng isang tunog ng pagkakaladkad sa sahig habang inilalayo siya sa console. Ang bawat pagpupumiglas niya ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Dahan-dahang itinuon ni Luan ang kanyang pansin sa keyboard. Ang bawat pagtipa niya ay tila isang madiing pakikipag-usap sa system. Habang ginagawa ito, may isang maliit na papel na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang drawing ni Maya ng isang bahay na may asul na bintana. Tinitigan niya ito sa loob ng isang saglit. Ang bawat linya ng drawing na yon ay tila nagbigay sa kanya ng sapat na oxygen sa gitna ng sumasakal na paligid. Iyon ang kanyang golden moment. Isang paalala na ang kanyang dignidad ay hindi para sa kanyang sarili,
kundi para sa kinabukasang ipinangako niya sa kanyang anak. Renzo, Monica, ang livestream ay nagsimula na. Ang mahinahong wika ni Luan, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapatigil sa lahat ng ingay. 5 minuto na lang ang hangin. Ang buong mundo ay nanonood. Ang huling desisyon ay nasa inyo. Napatingin si Renzo sa kamera na nakatutok sa kanila. Ang kanyang muka ay isang larawan ng kabuuang pagkatalo. Dahan-dahan siyang lumapit sa lens. Ang kanyang mga tuhod ay muling tumama sa sahig sa isang madiing paraan. Ang bawat salitang bibitawan niya ay tila isang madiing hatol sa kanyang sariling karera. Ngunit bago pa man makapagsalita si Renzo, isang bagong alerto ang lumabas sa console. Ang encryption na ginagawa ng ikatlong partido ay biglang bumilis, na tila ba naramdaman nito ang pagpasok ni Luan. Isang mensahe ang muling lumitaw na may kasamang timer na kulay pula. Hindi niyo ako mapipigilan. Ang kumpanyang ito ay dapat mamatay kasama ang inyong mga lihim. Napagtanto ni Luan na ang hacker ay hindi lang basta tagalabas. Alam nito ang bawat galaw niya. Sino ang taong may sapat na kaalaman upang tapatan ang henyo ni Luan? At may kinalaman ba ito sa USB na pilit na sinira ni Monica kanina? Ang bawat hakbang ni Luan sa loob ng main server room ay tila isang paglalakad sa isang sagradong lugar na matagal na niyang iniwan. Ang amoy ng malamig na hangin na nagmumula sa mga precision air conditioners at ang banayad na ugong ng mga dambuhalang rack ng servers ay tila bumubulong sa kanya ng isang pamilyar na pagbati. Dito, sa gitna ng mga kumukurap na asul at pulang ilaw, si Luan ay hindi na ang kargador na madungis o ang maintenance man na hinamak. Siya ang arkitekto, ang manlilikha, ang kaisa-isang kaluluwa na nakakaalam sa bawat hibla ng digital na buhay ng kumpanyang ito. Ang mga batang engineer na kanina pa balisa at puno ng takot ay dahan-dahang tumabi upang bigyang daan ang lalaking tinitingala nila sa mga lumang manual at documentation. Ang bawat sulyap nila kay Luan ay puno ng paghanga at pagsisisi, habang pinagmamasdan nila ang kanyang payak na kasuotan na may mga bakas pa ng hirap sa bengkang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituing nagbibigay ng direksyon sa gitna ng laot. Sir Luan, hindi po namin magalaw ang firewall. Nilalamon na ng virus ang lahat ng sector. Ang mahinang ulat ng isang junior engineer, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo sa isang Diyos na matagal nang nawala. Hindi sumagot si Luan. Inilapag niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng keyboard ng main console. Ang lamig ng materyales sa ilalim ng kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Sa isang mabilis na pagkilos, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang sumayaw sa ibabaw ng mga keys. Ang bawat pagpindot niya ay lumilikha ng isang maayos at mabilis na ritmo na tila isang komposisyon ng isang bihasang pianista. Sa mga monitor, ang mga pulang error codes na kanina ay nagwawala ay dahan-dahang napapalitan ng mga luntiang linya ng command, mga linyang tila mga sundalong muling sumusunod sa kanilang tunay na general. Ang kanyang magaspang na palad na puno ng paltos mula sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas ay madiing sumasayad sa makinis na teknolohiya. Ang contrast na ito, ang kanyang golden moment, ang pagsasanib ng kanyang pisikal na sakripisyo at ng kanyang intelektual na kadakilaan. Hindi ito virus mula sa labas. Ang mahinahong wika ni Luan habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mabilis na pagdaloy ng data. Ito ay isang kill switch na itinanim sa loob mismo ng program. Isang paraan para burahin ang lahat ng ebidensya kapag may nagtangkang mag-imbestiga sa mga accounts. Lumingon si Luan kay Renzo na nakatayo sa pintuan, binabantayan ng mga gwardiya. Ang mukha ni Renzo ay isang larawan ng kabuuang pagkatalo, habang pinagmamasdan niya ang bawat sikretong pilit niyang itinago, na ngayon ay isa-isang binubuksan ni Luan sa harap ng lahat.
Ang bawat linya ng code na inilaligtas ni Luan ay isang madiing sampal sa pagkatao ni Renzo dahil kasabay ng pagliligtas sa system ay ang paglalantad sa bawat sentimong ninakaw nito sa kumpanya. Sa huling 10 segundo ng countdown, ang buong server room ay nabalot ng isang matinding katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga taong naroon. Sa isang huling madiing pagpindot ni Luan sa enter key, ang lahat ng mga monitor ay sabay na nagliwanag ng kulay asul. Ang madiing tunog ng mga kandado sa bawat pinto ng gusali ay muling bumukas ng sabay-sabay at ang sariwang hangin ay muling dumaloy sa loob ng mga silid. Isang malakas na hininga ng kaginhawaan ang pinakawalan ng lahat. Ang mga junior engineers ay hindi napigilang mapaluha sa tuwa, habang ang board of directors ay nagsimulang magpalakpakan. Ang kumpanya ay ligtas na. Ang pera ng mga tao ay nanatiling buo at ang katotohanan ay tuluyan ng naitatag. Lumapit ang chairman ng board kay Luan. Ang kanyang muka ay puno ng pasasalamat at labis na paghanga. Luan, hindi sapat ang pasasalamat namin. Mula sa araw na ito, ikaw na ang hihirangin naming Chief Technology Officer. Ibibigay namin ang lahat ng benepisyong nararapat sa iyo at higit pa. Tumingin si Luan sa chairman pagkatapos ay sa kanyang sariling mga kamay na may mga bakas ng dumi ng benkang. Isang banayad at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po, Chairman. Pero ang pagbabalik ko rito ay hindi para sa posisyon. Ito ay para sa aking dangal at para sa aking anak. Ngayong malinis na ang pangalan ko, mas pipiliin kong bumalik sa tunay na mahalaga sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Luan ang kanyang lumang bag at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit sa kanyang pagtapak sa lobby, nakita niya ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa kanya. Si Elena, kasama si Maya na may hawak na isang munting bulaklak. Tumakbo ang bata at niyakap si Luan ng mahigpit. Papa, hero ka po ba talaga? Ang tanong ni Maya habang nakatingala sa kanyang ama. Hindi, anak. Isa lang akong ama na gustong maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang bulong ni Luan habang hinahalikan ang noo ng bata. Habang naglalakad ang tatlo palabas ng gusali, isang itim na sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat. Nakita ni Luan kung paano pinusasan si Renzo at Monica. Ngunit sa gitna ng hustisyang nakamit, isang huling mensahe ang pumasok sa cellphone ni Luan mula sa ikatlong partidong hacker na kanina ay sumubok sumira sa system. Akala mo ba tapos na ang lahat, Luan Salvador? Ang USB na kinuha ni Monica ay kopya lamang. Ang orihinal na master key ng iyong buhay ay nasa kamay ko pa rin. Magkita tayo sa muling pagbubukas ng iyong nakaraan. Napatigil si Luan. Ang lamig na naramdaman niya sa server room ay tila bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito digital. Sino ang taong ito na tila kilalang kilala ang bawat aspeto ng kanyang buhay? Pati na ang mga lihim na kahit si Maria ay hindi nalaman. Ang paniningil ng tadhana ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag ito ay dumating, tila ito ay isang dambuhalang alon na walang pinipiling anurin. Sa loob ng malamig at seryosong silid ng hukuman, ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat. Ang madiing pagtama ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa ng hukom ay lumikha ng isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng panibagong buhay. Si Renzo ay nakaupo sa silya ng nasasakdal, ang kanyang dating makintab na tuxedo ay napalitan na ng isang simpleng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa malamig na sahig. Tila ba doon niya hinahanap ang nawala niyang kapangyarihan? Wala na ang aroganteng CEO. Ang tanging natira ay isang lalaking nilamon ng sariling kasakiman.
Ang madiing pagdaiti ng bakal sa bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay isang malamig na paalala na ang kanyang kalayaan ay isa na lamang alaala. Sa labas ng gusali, hindi rin nakaligtas si Monica. Ang babaeng dati ay tinitingala sa mga fashion magazine at social circles ay kasalukuyang pinaliligiran ng mga kamera, ngunit hindi para sa paghanga. Ang bawat tanong ng media ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang natitirang dangal. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tila mga aninong biglang naglaho sa gitna ng dilim. Wala nang nagnanais na madikit sa pangalan ng babaeng na patunayang utak ng isang malaking paninirang puri at pagnanakaw ng data. Ang kanyang mamahaling bag ay ginamit niya upang itago ang kanyang mukha. Isang huling desperadong pagkilos upang takpan ang kahihiyang. Siya rin naman ang nagpinta, malayo sa ingay ng syudad, sa isang lumang gusali na dating abandonadong warehouse malapit sa kanilang iskinita. Isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Ang amoy ng sariwang pintura at ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ay pumupuno sa hangin. Ito ang pandayan ng pangarap. Isang computer at skill center para sa mga batang anak ng mga kargador at maralita na itinayo ni Luan gamit ang perang binalik sa kanya ng kumpanya bilang danyos sa kanyang dangal. Nakaupo si Luan sa isang mahabang mesa, hindi suot ang taksido ng isang CTO, kundi ang isang simpleng t-shirt na puti. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng paltos mula sa benkang, ay dahan-dahang gumagabay sa maliit na kamay ng isang bata sa ibabaw ng mouse. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling nakita niya ang pagkislap ng pag-asa sa mga mata ng batang iyon. Isang kislap na dati niyang nakikita sa kanyang sarili. Ganyan nga, Totoy. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung saan mo gustong makarating. Ang banayad na wika ni Luan, ang boses niya ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Dumating si Elena. Bitbit ang isang tray ng mainit na kape at tinapay. Ang kanyang nangiti ay tila isang banayad na sikat ng araw na nagbibigay ng init sa buong silid. Tumayo si Luan at lumapit sa kanya. Sa gitna ng abalang paligid, naging mabagal ang pagtakbo ng oras para sa kanilang dalawa. Mukhang mas bagay sa iyo ang magturo kaysa mag-ayos ng mga dambuhalang server, Luan. Ang biro ni Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa birong iyon. Mayroong lalim ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng kanilang pagkakaibigan. Dahan-dahang inabot ni Luan ang tasa ng kape at sa isang sandali, ang kanilang mga daliri ay nagdaiti. Isang kuryente ng kilig ang dumaan sa bawat hibla ng pagkatao ni Luan. Isang pakiramdam na akala niya ay kasama ng nailibing ni Maria. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, tinitigan niya si Elena nang may katapatang nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Elena. Ikaw ang nagpaalala sa akin na ang isang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng gusali, kundi nagtatayo rin ng pag-asa. Ang mahinang wika ni Luan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang banayad na titigan ang naganap. Isang pangakong hindi kailangang bigkasin, ngunit ramdam ng kanilang mga kaluluwa. Ang pag-ibig na ito ay hindi mapusok, kundi tila isang banayad na agos ng ilog na dahan-dahang humuhugis sa mga bato ng kanilang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, lumapit si Maya na may dalang isang sobrang kulay itim na nakita niya sa may pintuan. "Papa, may sulat po para sa inyo," sabi ng mama sa labas. Para daw po ito sa tunay na master key. Napatigil si Luan. Ang init ng kape sa kanyang kamay ay tila biglang naging yelo. Ang misteryosong hacker mula sa nakaraang kabanata ay muling nagparamdam. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at doon ay tumambad ang isang lumang litrato. Isang litratong hindi niya inasahang makikita pa muli. Ito ay larawan ni Luan, Renzo,
at ng isa pang lalaking ang mukha ay sadyang binura ng pulang tinta. Sino ang ikatlong lalaking ito sa kanilang nakaraan? At ano ang kinalaman niya sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Luan? Ang karma ba ay para lamang kina Renzo at Monica o mayroon pang mas malalim na paniningil na naghihintay kay Luan Salvador? Hindi lahat ng sugat ay kayang hilumin ng panahon, Luan. May mga peklat na sadyang nakaukit sa kaluluwa, naghihintay lang ng tamang sandali upang muling magdugo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng itim na sobrang hawak ni Luan. Habang ang buong paligid ay nababalot ng masayang tawanan ng mga bata sa ang pandayan ng pangarap, ang puso ni Luan ay tila isang instrumentong nawalan ng tono. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay hindi sapat upang matunaw ang ginaw na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang larawang binura ng pulang tinta ang mukha ng ikatlong tao. Sa bawat segundo ng pagtitig, ang bawat alaala ng kanilang kabataan, ang mga pangarap na binuo sa loob ng isang maliit na kwarto, ang mga gabing puno ng kape at codes ay tila mga piraso ng salaming nabasag at ngayon ay muling sumusugat sa kanya. Ang ikatlong tao sa larawan ay si Aris. Si Aris ang pinakamatalino sa kanilang tatlo, ang tunay na utak sa likod ng logic na naging pundasyon ng system na pinag-agawan ni Renzo at Luan. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas matapos ang isang trahedya sa universidad na kinasangkutan ng isang nakamamatay na error sa kanilang prototype, bigla na lamang naglaho si Aris. Akala ni Luan ay tuluyan na itong nabaon sa limot, ngunit ang pulang tinta sa larawan ay tila isang madiing pag-amin na ang galit ni Aris ay nananatiling sariwa. Papa, bakit po malungkot ang mukha niyo? Hindi niyo po ba nagustuhan ang drawing ko para sa school? Ang tanong ni Maya, habang hinihila ang laylayan ng damit ni Luan. Ang bata ay nakasuot na ng kanyang bagong uniforme para sa art school na papasukan niya sa susunod na linggo. Isang pangarap na sa wakas ay natupad na. Dahan-dahang itinago ni Luan ang sobre sa kanyang bulsa at binuhat ang kanyang anak. Ang bawat munting bigat ni Maya sa kanyang mga braso ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa realidad. Nagustuhan ni Papa, anak. Sobrang ganda. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na naging anak kita. Ang bulong ni Luan, habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng bata. Ito ang kanyang golden moment. Ang panandaliang kapayapaan sa gitna ng muling pagbuo ng isang bao. Dumating si Elena at napansin ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Luan. Hindi siya nagtanong, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa siko ng lalaki. Isang tahimik na suporta na nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Luan, kailangan nating magpahinga. Tapos na ang klase ng mga bata. Hayaan mo munang ang bukas, ang mamroblema sa sarili niya. Ang banayad na wika ni Elena. Naglakad silang tatlo patungo sa isang malapit na parke. Habang nagtatakbo si Maya sa damuhan, naiwan si Luan at Elena sa ilalim ng isang puno ng kabayero na kasalukuyang namumukadkad ng mga pulang bulaklak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malambot na kumot. Dahan-dahang inihilig ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Luan, isang kilos na puno ng pagtitiwala at nagsisimulang pag-ibig. Elena, paano kung ang nakaraan ko ay hindi pa talaga tapos? Ang mahinang tanong ni Luan. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Paano kung ang kapayapaang ito ay hiram lang? Humarap si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Luan, ang nakaraan ay parang mga anino. Hanggat naglalakad ka patungo sa liwanag, laging nasa likuran mo ang anino. Pero hindi ibig sabihin noon ay dapat kang huminto sa paglalakad. Kung ano man ang dumating, haharapin natin yan. Hindi lang ikaw ang arkitekto ngayon, Luan. Dalawa na tayo.
Isang matamis at matagal na titigan ang naganap. Dahan-dahang inabot ni Luan ang kamay ni Elena at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang bawat pintig ng kanilang mga pulso ay tila nag-uusap, isang pangako ng pagsasama sa gitna ng anumang pagsubok. Ang kilig na nararamdaman ni Luan ay hindi na katulad ng sa isang kabataan, kundi isang mas malalim at mas matatag na uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at ngayon ay handa ng maging lunas. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, nagpasya na silang umuwi. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, may isang maliit na bagay na nakapatong sa kanilang tarangkahan. Ito ay isang sariwang bulaklak ng gumamela, ang paboritong bulaklak ni Maria, ang yumaong asawa ni Luan. Napatigil si Luan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tindi ng kaba. Ang tanging nakakaalam na gumamela ang paborito ni Maria ay si Luan at si Aris na laging nagdadala nito noong sila ay nag-aaral pa. Dahan-dahan niyang pinulot ang bulaklak at sa ilalim nito ay may isang maliit na note na nakasulat sa isang piraso ng code. The system architecture is incomplete without the blood of the foundation. See you at Maya's first day of school, Luan. Nabitawan ni Luan ang bulaklak. Ang bawat kulay ng paligid ay tila naglaho, pinalitan ng isang nakapanlulumong takot para sa kanyang anak. Ang second chance na akala niya ay nakuha na niya ay tila isang malaking patibong lamang. Sino nga ba talaga si Aris sa buhay ni Luan? Isang kaibigan na pinagkanulo? O isang biktima ng isang pagkakamaling hindi kayang aminin ni Luan kahit sa sarili niya? At sa unang araw ng eskwela ni Maya, magagawa kaya ni Luan na protektahan ang kanyang anak mula sa isang aninong tila nakakaalam sa bawat tibok ng kanyang puso? Hindi ang mga code na binuo ko ang pinakamahirap ayusin, kundi ang mga buhay na winasak ng aking pananahimik. Ang bulong na ito ni Luan ay tila isang madiing sumpa habang pinagmamasdan niya si Maya na masayang isinusuot ang kanyang bagong backpack sa harap ng salamin. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay napakaliwanag, ngunit para kay Luan, ang bawat sinag nito ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanyang mga lihim. Ngayon, ang unang araw ng art school ni Maya, ang sandaling dapat ay puno ng kagalakan. Ngunit ang banta ni Aris ay tila isang madilim na ulap na nakabitin sa itaas ng kanilang mga ulo. Daddy, look! Bagay po ba sa akin ang ribbon ko? Ang masayang tanong ni Maya habang pilit na inaayos ang pulang laso sa kanyang buhok. Ang kislap sa mga mata ng bata ay tila isang munting apoy na nagbibigay ng init sa nanlalamig na puso ni Luan. Bagay na bagay, anak. Mukhang ikaw ang pinakamagandang artist sa buong school, ang sagot ni Luan habang dahan-dahang lumalapit upang tulungan ng anak. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ramdam ang bawat hibla ng laso na tila isang marupok na ugnayan na maaari ring maputol sa isang pagkakamali. Dumating si Elena, nakasuot ng isang simpleng asul na dress na tila nagbibigay ng kapanatagan sa paligid. Hinawakan niya ang balikat ni Luan, isang madiing pagpisil na tila nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka mag-iisa." Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagkakaintindihan sa gitna ng nakaambang panganib. Pagdating sa harap ng eskwelahan, ang paligid ay puno ng mga magulang at mag-aaral. Ang tunog ng mga tawanan at ang ingay ng mga sasakyang dumadaan ay tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Luan. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tinitingnan ang bawat estranghero, ang bawat aninong tila nakatitig sa kanila. At doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng acacia sa tapat ng gate, nakikita niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang itim na jacket. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng sombrero, ngunit ang matalim na titig nito ay hindi kailanman malilimutan ni Luan. Si Aris, ang lalaking itinuring niyang higit pa sa kapatid. Ang henyong binuo niya sa loob ng maraming taon ng pag-aaral ay naroon.
Hindi bilang isang kaaway na may baril, kundi bilang isang anino ng kanyang sariling konsensya. Luan, ang mahinang tawag ni Aris nang lumapit si Luan matapos ihatid ni na Elena at Maya ang bata sa loob ng silid-aralan. Ang boses ni Aris ay tila isang tuyong dahon na kinakalo sa semento, puno ng pait at matagal na hinagpis. Aris, bakit ngayon? Bakit kailangang madamay ang anak ko? Ang boses ni Luan ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga kamao ay madiing nakasara sa gilid ng kanyang pantalon. Inilabas ni Aris ang isang lumang tablet. Sa screen nito, makikita ang isang file na may pamagat na The Foundation's Truth. Hindi mo ba naisip, Luan? Noong inako mo ang sisi para kay Renzo, hindi mo lang siya iniligtas. Pinatay mo ang pangarap ko. Pinagmukha mo akong inutil sa harap ng unibersidad habang ikaw ay naging bida. Ang master key na hawak ko, ito ang orihinal na logs na nagpapatunay na ang pagkakamali sa prototype ay hindi akin at hindi rin kay Renzo, kundi sa'yo. Napaatras si Luan. Ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang isip ay tila isang dambuhalang alon na muling humampas sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas. Sa pagmamadali niyang ayusin ang code, siya ang nakagawa ng fatal error. Inisip niya na sa pag-ako ng sisi kay Renzo na itago niya ang sariling pagkakamali habang nagmumukhang bayani. Isang duwag na kabayanihan na sumira sa buhay ni Aris. Ito ang katarungan, Luan. I-upload ko ito sa lahat ng servers ng kumpanya at sa school ni Maya. Malalaman ng lahat na ang henyong Luan ay isang mapagpanggap na magnanakaw ng karangalan. Ang banta ni Aris, ang kanyang daliri, ay nakatapat na sa send button. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang masikip na silid. Naisip ni Luan ang lahat ng hirap niya sa bengkang, ang pagmamahal ni Elena, at ang mga pangarap ni Maya. Kung mawawala ang kanyang pangalan, mawawala ang lahat. Ngunit sa halip na lumaban, dahan-dahang lumuhod si Luan sa harap ni Aris, sa gitna ng kalsada, sa harap ng eskwelahan, kung saan ang lahat ay makakakita. Ang kanyang golden moment ay hindi ang muling pag-aayos ng system, kundi ang pagpapakumbaba sa harap ng taong nasaktan niya. Gawin mo, Aris. Ipadala mo. Ang mahinahong wika ni Luan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tunay na pagsisisi. Nararapat lang sa akin ang mawalan, pero pakiusap, huwag mong idamay ang anak ko. Siya lang ang tanging tama sa mundong binuo ko sa kasinungalingan. Kung kailangan mo ng buhay na sisirain, narito ako. Handa akong mabulok sa kahihiyan, basta't hayaan mong lumaking may dangal si Maya. Napatigil ang daliri ni Aris. Ang galit sa kanyang mukha ay tila napalitan ng isang malalim na pagkalito. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagsuko mula sa lalaking laging tinitingala ng lahat. Ang madiing paghinga ni Aris ay tila isang mabilis na takbo ng orasan sa katahimikan ng umaga. Lumabas si Elena mula sa gate at tumayo sa tabi ni Luan. Hinawakan ang kanyang kamay habang nakaluhod ito. Tumingin si Elena kay Aris nang may malalim na pag-unawa. Aris, ang paghihiganti ay tila isang apoy na tumutupok din sa may-ari nito. May pagkakataon pa para sa isang bagong simula. Ang pandayan ng pangarap ay kailangan ng isang tulad mo. Hindi para sa amin, kundi para sa mga batang hindi dapat maging biktima ng mga pagkakamali ng matatanda. Sa loob ng mahabang sandali, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat mata ng mga dumadaan ay nakatutok sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Aris ang tablet. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pagpapatawad na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Hindi pa tayo tapos, Luan. Ang mahinang bulong ni Aris bago tumalikod at maglakad palayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bigat ng dati. Iniwan niya ang tablet sa ibabaw ng semento.
Isang munting alay ng kapayapaan. Nakahinga ng malalim si Luan. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila isang lunas na nagpapahila sa kanyang pagkatao. Tumayo siya sa tulong ni Elena at sa gitna ng kanilang pagyakap, narinig nila ang tawag ni Maya mula sa bintana ng classroom. "Papa, look! I drew a star for you!" Ang sigaw ng bata habang winawagayway ang isang papel na may kulay gintong bituin. Napangiti si Luan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang sistemang binuo niya sa loob ng 10 taon ay maaaring gumuho, ngunit ang pundasyong binuo niya sa pagmamahal at katapatan ay mananatiling matatag habang buhay. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng school. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya at isang pamilyar na boses ang narinig mula sa loob. Isang boses na tila isang huling babala bago ang tuluyang paglubog ng araw. Ang akala niyo ba ay ganoon lang kadali ang lahat? Ang tunay na master key ay hindi nasa tablet, Luan. Ito ay nasa lihim na iniwan ni Maria bago siya mamatay. Napatigil muli si Luan. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila muling piniga. Ano ang lihim ni Maria? At bakit tila ang kanyang buong buhay ay isang serye ng mga nakakurbadang daan na walang katapusan? Ang pinakamagandang arkitektura sa mundo ay hindi gawa sa bakal o semento, kundi sa mga pusong natutong magpatawad at muling magtiwala. Lumipas ang 1 taon mula nang maganap ang kaguluhan sa harap ng paaralan ni Maya. Ang hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang hinahalusan ng banayad na simoy ng hangin sa ilalim ng malalagong dahon ng punong mangga sa likod bahay ni Luan. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak at ang sariwang damo ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng anumang yaman. Nakaupo si Luan sa isang kahoy na bangko habang ang kanyang mga kamay na wala na ang mga kalyo ng benkang ay dahan-dahang binubuksan ang isang lumang kahon na gawa sa nara, ang huling pamanang iniwan ni Maria. Sa loob ng kahon, natagpuan ni Luan ang isang liham na may petsang isinulat ilang linggo bago pumanaw ang kanyang asawa. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay, puno ng pag-ibig at isang uri ng hula na tila alam ang bawat pagsubok na pagdaraanan ni Luan. "Luan, my love," ang simula ng liham na tila binibigkas ng isang banayad na hangin sa kanyang pandinig. "Alam kong pasan mo ang bigat ng pagkakamali ni Renzo at Aris. Alam ko ang tungkol sa code na binago mo dahil nakita ko ang pag-iyak mo sa harap ng computer noong gabing iyon. Pero gusto kong malaman mo na ang master key ng buhay ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang lakas ng loob na aminin ang iyong pagkukulang. Patawarin mo ang sarili mo dahil doon ka lang tunay na magiging malaya." Naramdaman ni Luan ang isang mainit na luhang pumatak sa papel. Ang master key na kinatatakutan niya ay hindi pala isang sandata ng kaaway, kundi isang susi ng paglaya na matagal nang inihanda ni Maria para sa kanya. Ang lihim na akala niya ay sisira sa kanya ang siya palang magbubuklod sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa tabi niya. Ang kanyang balikat ay isinandal sa balikat ni Luan bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. "Nahanap mo na ba ang sagot, Luan?" Ang mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapakalma sa bawat alinlangan. Ngumiti si Luan at hinawakan ang kamay ni Elena nang may madiing katapatan. "Oo, Elena. Ang kapayapaan ay wala sa pagtatago ng peklat, kundi sa pagtanggap na bahagi sila ng ating kwento." Sa di kalayuan, makikita si Aris na kasalukuyang nagtuturo sa Ang Pandayan ng Pangarap. Ang kanyang mukha ay wala na ang pait. Sa halip, ito ay puno ng sigla habang ipinapaliwanag sa mga bata ang kagandahan ng paglikha.
Ang pagkakaibigan ni Luan at Aris ay hindi na katulad ng dati na puno ng kompetisyon, kundi isang ugnayang pinatibay ng pagkakamali at pagpapatawad. Si Maya naman ay masayang nagpipinta sa isang canvas. Ang bawat galaw ng kanyang brush ay lumilikha ng isang larawan ng pamilyang kumpleto at masaya. Isang pamilyang kabilang na si Elena. Ang kumpanya ni Renzo at Monica ay tuluyan ng napasailalim sa bagong pamunuan at ang dalawa ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang sentensya. Isang madiing paalala na ang karma ay hindi natutulog. Ngunit para kay Luan, ang paghihiganti ay wala na sa kanyang puso. Ang tunay na hustisya para sa kanya ay ang makitang lumalaki si Maya na may dangal at ang pagkakaroon ng isang babaeng tulad ni Elena na handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng anumang bao. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naramdaman ni Luan ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging isang henyong arkitekto, naging isang hamak na kargador, hanggang sa maging isang guro ng buhay. Nahanap na ba ang pagpapatawad? Oo, pinatawad na ni Luan ang kanyang sarili at ang mga taong nanakit sa kanya. Mayroon na bang kapayapaan? Ang bawat hininga ni Luan ngayon ay puno ng kapanatagan. Malayo sa takot ng kahapon. Ano ang aral na iniwan? Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa lalim ng kanyang pagkatao at sa tibay ng kanyang paninindigan para sa katotohanan. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong muling bumangon. Ang pag-ibig at katapatan ang tunay na pundasyon ng kahit anong istruktura sa buhay.